Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng makabayan? Tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list. So nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito. So merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So doon ko unang nakita, sabi ko papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, nung August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaint. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Block vows to question Sara Duterte over confidential fund use.